Our topic today is how to investigate existing concrete flooring with vibrations. And then magbibigay tayo ng solution paano nating mape-prevent. But bago tayo magbigay ng solution, analyze natin yung cause. Bakit nagkakaroon ng vibration? Although meron na akong dating video about vibration ng flooring, in-explain natin doon bakit nagba-vibrate. But in this topic, special case, may nagtanong sa atin. Naisip ko i-video ko na para doon sa mga ibang nagtatanong ng the same issues pagdating doon sa concrete flooring. Binigay niya yung dimension. Nakikita ninyo, no? Ito yung top view. Meron siyang ilang panel yan? 1, 2, 3, 4. Apat na panel. Meron siyang 4.3 by 4.5. Ito yung malaking panel. Then doon sa gilid, meron siyang 1.1 by 4.5. So, itong dalawa na to, yung dalawang yan, pwede nating sabihin one-way slab. Ito, maliit lang, negligible. But this one is two-way slab. Meron siyang binigay na thickness. Yung daw concrete slab is 4 inches. And gumamit siya ng bakal, sabi niya 12 mm. Ang analysis natin ganito. Naglagay ako ng cutting strip dito or 1 meter strip. Pag nagdi-design tayo, ganyan palagi, kukuha tayo ng 1 meter strip. It's either along this direction or this direction. But in this case, kahit saan tayo mag-cut, kasi halos magkalapit yung dalawa. Almost square siya. 4.3 by 4.5. Tinat ko rito along this direction, meron akong diagram, schematic diagram. Pag naglagay tayo ng loadings, sabihin natin, naglagay ka ng dead load plus yung live load, combination, nag-calculate ka ng shear end moment. Makikita mo yung ganitong exaggerated to, yung elastic curve ng behavior ng slab. Itong mga araw na yan, yan yung support, itong beam na to, yung beam na yan. Kaya nakita nyo nakatapat. Yan po. Ang maximum bending moment na dito, siyempre doon sa mas mahabang span. Dito sa kabila, meron din siyang bending moment. Pero umakyat siya sa taas. Bakit nagkaganon? Kasi in relation do sa haba ng 4.3 at saka yung 1.1 meter. Yung mangyayari dito, bibit-bitin. Bibit-bitin ng mas mahabang panel. Dahil mas mahaba siya. Relatively, mas mahaba siya compare dito sa isang panel. Tataas. Tataas yung deflection dito sa kabila. Doon sa mas maigsing span. So, ang mangyayari, kaya nagkaroon ng vibration, pinipilit itong maliit na span na ibalik niya. Natural, para magkaroon ng stability, pinipilit niyang ibalik. Although kahit na ano pang gawin natin, dahil mas mahaba ito, relatively, compare dito, hindi niya kakayanin ibalik. Kung equal, explain ko lang, kung equal ang spacing dito, at saka yung sumunod, yung katabi, walang problema. Ang bending nito, magkakaparehas sila dalawa. Kung wala itong part na to, ang mangyayari niyan, isang deflection lang dito sa baba. So, kailangan nating lagyan ng reinforcement para hindi magtuloy-tuloy, para hindi mag-crack doon sa ilalim. But in this case, sabi ko nga, meron tayong counteracting weight dito sa left. Tawag natin, counteracting weight, but hindi enough. Bakit nangyayari yung vibration, yung paliwanag natin, pinipilit nung maigsing span na ibalik niya, i-neutralize niya. Kaya pag may naglakad dito, magbe-bend siya, kukontrahin ang weight nito, yung dead load dito. Gagawin niya, ibabalik niya, kaya mapapansin niyo nagkakaroon siya ng repeated up and down motion. Nagkakaroon ng vibration o yung nararamdaman nating pagyanig. So, ang gagawin nating solution, i-investigate natin yung sinasabi nating practical way. Yung nagtanong sa akin, ganito ang gagawin natin, i-suggest ko sa iyo. Nag-drawing ako dito nung layout nung floor plan nung garahe mo, schematic na lang, schematic drawing. Andiyan pa rin yung dimension. Palalagyan ko sa iyo ng temporary support. Investigate which structural element yields first. Hindi natin alam kung alin yung insufficient. Kasi ginamit mo yung existing size nung dating building mo, nung kabahayan, sabi mo sa akin. So, ginamit mo rito. So, in-apply mo yung sizes nun, pati yung rebars. So, hindi natin alam kung alin yung insufficient. Kaya sabi ko, palalagyan ko sa iyo ng temporary support. Hiramin mo yung ginamit ng contractor mo, kung sino yung gumawa sa iyo.
hiranin mo muna yung kung tubo yung ginamit niya. Meron tayo ng mga tinatawag na telescopic pipe support, yung ginagamit sa formworks. Yung merong adjustable wrench, may lever yung iniikot natin, may thread yon, sumisikip. Maglagay ka ng temporary support dito sa gitna ng biga. Gigitnaan mo yung kahabaan ng 4.5 support. Then pag nandyan na yan, kailangan masikip, mahigpit siya. Subukan mong maglakad dun sa taas. Obserbahan mo kung nagbabibrate pa siya. Kung hindi naman nagbabibrate, ibig sabihin, mahina yung biga. So, ang i-reinforce lang natin yung beam. We don't need to reinforce yung slab. Nakuha ng beam. But kung meron ka pa rin nararamdaman, kunyari, nabawasan, pero meron pa konti, okay, tanggalin natin to. I-transfer natin yung support dito. Yung ginamit mo rito, ilipat mo dito sa slab. Sa gitna naman ng slab. Yung gitnaan mo siya. Tingnan mo. Pag nailagay mo yung temporary support sa middle ng slab, maglakad ka uli dun sa taas, tignan mo. Pag nawala yung vibration, meaning ang kailangan nating i-reinforce yung slab. Yung solution, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko, pagka nagkakaroon ng mga ganitong vibration, meron akong isasuggest. Gagamitin natin yung loadings na usual na ginagamit sa live load ng residential. Sabi mo, lang ito, bubong lang ito nung garahe. So, hindi ka naman siguro maglalagay dito ng mabibigat na equipment. So, tao lang yung lalakad doon sa itaas. Kaya ang gagamitin nating live load, yung ginagamit sa residential, base sa code. Kaya yung ibibigay ko sa iyo na size ng gagamitin nating member to reinforce slab or beam para doon sa live load na requirement ng residential. Ito yung solution natin. Beam support, suspended slab support. Kung ang kailangan natin suportahan yung beam, ito yung gagawin natin. Ito yung profile, along 4.5 meter span. Ito yung beam, and then slab, may beam ka sa dulo, and then another slab, then meron ka na naman uling beam, yung binigay mo sa akin. Ito yung existing column, tatabihan natin yan ng C-channel. So, i-weld doon sa base plate. Magkakaroon ka ng base plate dito sa existing flooring. Kunyari, ito, slab on grade. Maglagay ka ng base plate dito kahit na 10 mm ang thickness. I-drill mo doon sa existing slab on grade. Then, ipo-full weld mo yung C-channel na nakadikit doon sa existing column. I-full weld mo ron, doon sa taas, kailangan magkaroon din tayo ng drill, kagaya dito, i-drill natin yung portion na kung saan maglalagay din tayo ng base plate dito sa side, na nakadikit dito sa column, sa existing column, maglalagay tayo dito ng base plate. Nakadrill dito, nakadrill din doon sa existing. Kahit na dalawa lang na bakal, i-drill natin. And then itong ating channel na nakadikit doon sa column, ipo-full weld natin doon sa base plate. So typical doon sa kabilang side. Ang gagawin natin, introduce natin itong C-channel na susuporta doon sa beam. Ang C-channel gagamitin natin, mamili ka sa dalawa. Kasi hindi ko alam, yung sinabi mong sa aking size is 300 by 400 yung beam. Kung ima-minus natin yung 100 mm thickness ng slab, may matitira sa ating 300 mm. Kung gano'n, papasok yung C12 by 20. Kasi itong nakalagay dito sa taas, yung dalawa, it's either C10 by 30 or C12 by 20 ang gagamitin natin. Depende sa matitira. Kung ano yung clear height nito mula sa underside ng slab hanggang doon sa bottom ng beam. Sukatin natin yon. Kung may natira sa yung 12 inches, gamitin mo yung C12 by 20. Kung 10 inches na lang yung natira, gamitin mo C10 by 30. Almost pareho sila ng section modulus, yung strength niya sa bending. Pagdating naman sa suspended slab, kung ito yung i-resolve natin, i-reinforce natin, lalagyan mo rin ng kagaya ng ginawa natin dito sa beam. Maglalagay ka ng base plate doon sa side ng beam. Ito yung beam mo, yung existing beam. Maglagay ka rin ng base plate kagaya ng ginawa natin dito. Doon sa side, i-drill mo. Ang alam ko, meron ka nang pinakita sa akin na may umpisa na yun So, i-drill mo yon. Make sure na hindi mo tamaan yung bakal. Kung gusto mo, ang alam ko, merong na-hire na company na nag-scan. Sina-check nila kung saan yung location ng rebar para hindi mo matamaan. So, ang kailangan mo lang namang malaman kung nasa saan yung bakal, lalo na yung main bar. Hindi ba yung tamaan mo yung stirrup, huwag lang yung main bars. So, ang mangyayari noon, pag na-locate mo kung saan yung libre, doon ka magbarena. Ito yung side ng beam. Yung side ng beam, babarena kasi ididikit natin yung base plate.
para gamitan natin ng expansion bolt. Pag na-attach na yung base plate, sa magkabila, ikakabit mo ngayon yung channel. Kailangan dikit na dikit, masikip doon sa ilalim ng underside ng slab para madala niya yung loadings. Actually, may resistance naman yung slab. Both slab and beam may resistance. Ano ginagawa natin? Nire-reinforce lang natin. Kaya, itong nilagay natin, ini-introduce natin extra element which is made of steel. Makakatulong siya para lumakas, magkaroon siya ng resistance sa bending. Nakagaya nung in-explain ko kanina at mabawasan yung vibration. Ngayon, uulitin ko sa iyo, Kunyari, itong dalawa na to, sabi ko kanina, check natin pareho. Unahin mo muna yung beam. Baka makuha na sa beam, hindi na natin kailangan to. Okay po? But kung hindi nakuha sa beam, tinanggal natin, yung palang vibration ang gagaling sa slab, ito lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung i-reinforce yung biga. Sana may napulot doon sa binigay nating suggestion, kahit yung mga nanonood, yung may similar issues pagdating sa existing flooring or structure. Ganyan ang pinaka-practical. Pinakita natin sa inyo yung analysis, hindi tayo basta nag-suggest. Hindi natin basta sinabi na gamitan mo nito, lagyan mo niyan. In-investigate natin ano yung cost. Alin yung mahina doon sa existing element ng structure. Yun ang kailangan nating reinforce. Salamat po. Sana kung nagustuhan yung topic, paki-like and share na lang at kita tayo uli sa susunod. God bless.